At mga kababayan, dahil nga po yan, hindi na lift yung contempt, dumako tayo dito. Oh, eto po. Myla Roque, Ayan, umaapila po ang kanyang SME na si Roque, si Myla Roque, na ano daw ho, mga kababayan? Oh, serbisyo humiling sa Korte Suprema ang misis ni dating presidential spokesperson Harry Roque na si Myla Roque na namamagitan kaugnay ng mga contempt at arrest order ng House Quad Committee laban sa kanya. simple na lang ho kasi mga kababayan na harapin at itawag dito, ipaglaban yung kanilang karapatan nagtago pa ho, mga bossing. Alam nyo ho, si Myla, kumbaga nadamay na lang yan bilang isang lalaki, kung ako ho ang nasa sitwasyon ni Ate Roque, ni Attorney Roque, magkadikit kasi yung attorney at medyo magkaparehas ng pronunciation no? Attorney at ate, no? kung ako kung ako yung nasa sitwasyon ni Attorney Harry Roque, mga kababayan, at nakikita ko madadamay na yung pamilya ko, madadamay na yung misis ko, madadamay yung anak ko. Haharapin ko po ng buong pagkalalaki yung Congress na yan at yung mga sinasabi nila sa akin. Kung makulong ako na lang. Hindi na aabot sa punto na pati po yung SME ko madamay. No? Wala naman pong problema kay SME. Meron lang pong ilang mga katanungan kagaya po kagaya ho nung hindi ba niya chinek maigi yung pagtanggap do sa Chinese national o kung anumang national yun na sinasabi po IT manager ng Pogo doon mismo sa bahay sa Benguet na sinasabi ni Roque na hindi nakapangalan sa kanya at nakapangalan daw ho sa sa PH2, no? Yung PH2 naman, lahat ng pangalan nila nandoon. Sila po yung mga incorporator. Sila lang din ho, mga kababayan. Tama nga naman si Roque, hindi nakapangalan sa akin yan. Nakapangalan sa PH2. Pero ang incorporators po ng PH2, silang magpapamilya din ho. O di pinaikot lang nila yung tao. Sa kanyang petition for certiorari and prohibition, iginit ni Roque na naging banta sa kanyang right to travel ang arrest order. Aniya, nilabag din ang due process sa pagpapataw ng contempt sa kanya, lalo na't hindi siya nabigyan ng sabina bago gawin ang naturang hakbang. Hindi nabigyan ng sabina kasi ang estilo po nila, mga kababayan, ala maharlika po. Ala maharlika, yung tipo po bang sasabi, wala naman akong na-receive Hindi ko naman po address yan Nagtatago. Sila ho mga sikat na mga personalidad ho yan sa larangan ng politika, mga bossing. At panigurado ho ako, bawat isa sa kanila nakatutok po sa kada balita. Paano mo masasabi na hindi ko alam na pinapatawag ako sa Congress Hindi ko alam na may patawag sa akin ng Congress No? Kung talagang haharap sila at magpapakita ho sila, mga bossing, napakadali po. O ito ang address ko, dito mo ipadala yung sabina. O kung hindi man, mga boss, hindi man talaga makareceive ng sabina at talagang gusto naman talagang pumunta, andito po ako, haharap ako, Congress. Kasi nakita ko sa balita na pati po ako pinapatawag nyo. Di ho ba? Pero yung estilo ho nila, mga kababayan, kagaya din ng estilo ni Kibuloy, estilo ni Maharlika, estilo ng mga nagtatago, wala ho ako nakuhang sabina Hindi ko po natanggap yan kasi tinataguan yung sabina. Para hindi matanggap, para may dahilan sila. Kaya hindi ako pumunta kasi wala akong na-receive na paanyaya sa akin. Yan mga ganyang estilo. Tinawag din niya na itong isang mapaniil at kapritsosong pagpapakita ng kapangyarihan. Dagdag pa ni Roque, nagkaroon ng banta sa kanyang right to privacy dahil sa pag-iimbestiga umano ng mga miyembro ng komite sa kanyang kalusugan. Diyos ko po, nagpasa kasi sila. Nagpasa sila, mga kababayan, yung mga kumbaga, hindi yung mismong sasabihin ng doktor na hindi pwedeng umattend si Myla Roque sa session dahil nanganganib o may sa kanyang seguridad sa kanyang buhay o life and death situation ang kanyang kinakaharap. Hindi naman po ganoon
Kumbaga yung mga resulta yung mga resulta lang daw po ang pinasa nila, mga kababayan, yung mga resulta lang daw ho, mga bossing ng mga laboratory, yun na. Wala na iba. Sininsin ho, binasa pong maigi ng Quad Committee. Sabi, wala naman dito nagsasabi na hindi naman dapat siya umattend at hindi pwede siyang umattend. ay walang kaugnayan sa mga investigasyong isinasagawa bilang tulong sa paggawa ng batas. Matatanda ang ipinatawag sa pagdinig ng komite ang mag-asawang Roque matapos maakusahan ang dating opisyal na konektado umano sa operasyon ng Pogo. Yun ang inyong ipaliwanag. Di ba? Simpleng-simple. Ipaliwanag na hindi kayo kasama talaga o hindi kasama talaga si Roque sa Pogo. Simpleng-simple lang ho. Kaya lang ang hirap eh. Unang-una, may tatlong nag-uugnay kay Roque doon sa Pogo. Yung mga papeles nila ni A.R. de la Serna, kaya nga po dito umusbong yung yung magtuturukan daw po sa labas ng bansa, ng insulin ha. Hindi tuturukan ng tarob sa wet packs. Binaliktad ko na lang para hindi maintindihan ng mga nakikinig sa ating mga menor de edad. Hindi yun. Hindi ko na uulitin kasi nandiyan na sila Itera. Shout out kay La Itera. Doon nag-umpisa yun. Yung sabi, tuturukan ng tarob. Sa wet packs. Hindi yun. Pinili si A.R. de la Serna na kasama sa labas ng bansa kasi nga daw ho, mas alam ni A.R. de la Serna yung kanyang problema sa tawag dito? Sa diabetes. Imbis na si Mrs. Pangalawa, yung mga bank account ni Roque. Pangatlo, mga kababayan, yung Chinese o kung ano mang national yun na nasa loob ng PH2. Di ho ba? Mga kababayan, kaya mahirap pong labasan yan. Tapos, ngayon, dahil nga po nagtatago si Roque, mga kababayan, ito naman ang kanyang ginagawa. No? Pati ho, mga boss, chief amo, sir, ayan, si Roque talaga, no? Masyadong inaabuso ang social media. Nag-post, mga kababayan, maraming salamat daw po sa mga kapatid nating mga Iglesia ni Cristo. Ipinost po, January 13, 2025, may rally daw ho, mga kababayan. Join the historic INC rally at Luneta Stand Against Injustice. Hindi naman po. Yan po ba ang pinaglalab? Nung narinig nyo ho, mga kababayan, nung narinig nyo po yung dalawang host doon sa Net25 na nagsabing may rally pagkilos,